Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Magandang gabi sa iyo, Sir Kira, at sa mga nakikinig ngayon. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Pam. May gusto lang po akong i-share na story sa inyo na nangyari nung bisperas ng bagong taon. Bale, nakatira po kami sa ancestral house nila Papa. Sa kanya po kasi napunta yung original na bahay nilang pamilya. Kaya po sa tuwing magkakaroon ng selebrasyon, gaya ng birthdays, Pasko, bagong taon, madalas po dito sa bahay ginaganap. Year 2022, papasok pa lang ang taong 2023. Dito nag-celebrate ng bagong taon ang halos buong pamilya nila Papa. Mga kapatid niya kasama ang mga sari-sariling pamilya nila. Kaya ang dami-dami namin nun. Napapaisip nga din ako kung paano kaming nagkasya sa bahay nung tulugan na. Anyways, maaga pa lang ay nagsimula na ang inuman session nila. Mga 4:00 pa lang ata nun nung maglatag sila ng lamesa. Hindi kasali sa inuman sila Papa at mga kapatid ko kasi hindi naman sila umiinom at nagyoyosi. Mga good boys ika nga nila tito. Pero nakaupo sila sa umpukan. Ine-enjoy yung kwentuhan at banding nila at nakikipamulutan na rin. Binibiro pa nga nila yung kuya ko na kumuha na ng kanin. Ang lakas daw kasing mamulutan. Hindi ko alam kung sinong nagluto o nagdala nung pinupulutan nila. Pero ayun nga, sarap na sarap sila. Sumapit ang maghahating gabi. Nagre-ready na kaming lahat noon para sa pagsalubong ng bagong taon. Yung mga tito ko na nagiinuman, nagsitayo na rin para makisali sa pagsisinde ng ilang mga pailaw, gaya ng lucis, fountain, at saka kwitis. Tapos si Tito Bernie, biglang naglabas ng mahabang sinturon ni Judas, galing sa sasakyan niya. Sawa ata ang tawag doon, kasi ang haba Alam kong bawal na ang paputok noon, kaya medyo kinabahan talaga ako nung sindihan ni Tito Bernie yon. Lalo at lalasing-lasing na siya. Pero okay naman. Wala namang naging problema. At saka hindi lang naman kami ang nagpaputok nun. Yung iba nga mas malaki at mas malalakas pa ang pinapaputok. Masaya at napakaingay ng pagsalubong namin sa bagong taon. Picture dito, picture doon. Kainan dito, kainan doon. Pero isa lang ang napansin ko nung time na yon. Si Tita Marge, asawa ng namayapang kapatid nila Papa na si Tito Arnel. Hindi siya nakikisali sa mga picturan namin. Basta nandun lang siya, kumakain, habang nakatingin sa mga kapatid at ibang kamag-anak ng asawa niya na nagsasaya. Pero binaliwala ko lang yon. Baka lang nagdaramdam pa rin siya sa pagkawala ni Tito. Kaya ganon. Kumbaga, na-OP siya. Kasi nga, hindi naman siya kapatid. Hipag lang siya. Pero, never naman naming ipinadama na ibang tao siya. So, tuloy lang ang selebrasyon namin ng New Year. Mga 2:00 na ng madaling araw nung tumahimik ang bahay. Kinabukasan nun, halos mag-unahan ang mga tito ko sa pagpasok ng banyo. Mabuti na lang at 3 yung banyo na pwede nilang magamit. 2 yung nasa loob ng bahay at 1 doon sa labas, malapit sa poso. 2 kasi ang koneksyon ng tubig sa amin. Yung isa galing sa Nawasa, yung isa naman sa poso. Doon kami naglalaba at madalas na naliligo para na rin tipid sa bayad sa tubig. Anyways, isa yun nga po. Lahat ng nasa inuman kahapon nag-uunahang makapasok sa banyo. Yung iba sa lababo na sumuka.
Nung una nagtatawanan pa kami kasi mukhang nasobrahan silang lahat sa alak. Pero ang ipinagtataka namin, bakit pati sila kuya at papa na namulutan lang naman, nagsusuka rin. Putlang-putla silang lahat nun at mga nanghihina. Kaya naman pinagpahinga na lang muna namin sila buong araw. Bale, 7 sila nun. Si papa at yung 2 kong kuya, tapos yung 4 kong tito. Pero sa buong maghapon, suka pa rin sila ng suka. Hanggang sa nung katagalan, yung pagsuka nila, iniinda na nila yung sobrang sakit ng lalamunan. Para daw may kung anong tumutusok o sumasabit sa lalamunan nila. Hanggang sa yung suka nila, may kasama ng dugo. Nataranta na nun sila mama, kaya isinugod na sila sa ospital. Yung mga matatanda lang ang sumama. Kaming mga nakababata, naiwan lahat sa bahay. Kasama lang namin yung mga nakatatanda naming pinsan. Kinabukasan ng tanghali, nakauwi na sila papa. Okay na ang pakiramdam nila. Kaya nakalabas na rin agad sila ng ospital. Ang sabi sa kanila, na food poison daw sila ng botsa o yung double dead na baboy. Ang hinala nila nun ay yung pulutan nilang sisig. Na ang sabi ni Tito Dan, si Tita Marge daw ang may dala at nagbigay sa kanila nun. Doon lang din namin napansin na sa gitna ng kaguluhan na yon, wala si Tita Marge. Hindi din naman daw ito sumama sa ospital. Pero ang sabi ng pinsan kong si Ate May, wala na daw si Tita. Maaga pang umalis nung auno ng madaling araw. Tulog na daw kaming lahat. Tiyempo lang na nagising siya para magbanyo, kaya nakita niya pa yung pag-alis nito. Kinabahan daw nun si Mama. Sa lahat kasi, sila ni Tita Marge ang close noon. Bago nagkaroon ng maliit na hindi pagkakaunawaan ng pamilya. Sa kanya nakukwento nito yung mga bagay na hindi nalalaman ng iba. At isa sa mga naikwento nito sa kanya yung pagkakaroon nito ng lahi ng mangkukulam. Pero ang sabi naman daw ni Tita Marge, hindi daw siya marunong. Yung mga lola at tiyahin lang daw niya ang maalam sa itim na karunungan. Naisip ni Mama na baka ipinakulam ni Tita Marge sila papa. Kaya naman ipinasundo agad nila sa amin si Ka Mercy, yung kilalang manghihilot/manggagamot dito sa lugar namin. Sabi naman ni Ka Mercy, meron nga daw. May halo daw sumpa o dasal yung ibinigay na pulutan kay la papa. Pero mahina lang daw yung kulam na gamit. Kaya madali lang din niyang nakontra. Dinasalan niya sila papa, pinausukan, pagkatapos ay pinahiran ng langis sa leeg at tiyan. Ang sabi pa ni Ka Mercy, kilalang kilala daw ng pamilya namin ang gumawa nun sa kanila. At meron daw itong galit at hinanakit sa buong pamilya nila papa. Napatakip na lang ng bibig nun sila mama kasi mukhang tama nga ang hinala nila. Bale ganito po kasi. Matagal na pong naunang namayapa si lolo namin, yung tatay nila papa. At nung mamatay po si lola at magkahatian ng kakaunting mana lang naman, sa amin nga po napunta yung bahay mismo nila na hindi naman po hiningi ni Papa, kundi yung panganay nila mismo na si Tito Ansel ang nagdesisyon noon. At ang napunta naman po kay Tito Arnel yung bahay at lupa nila lolo sa Bulacan. May babuyan din po yun at pwedeng-pwede silang magtindahan kung gugustuhin nila. Pero dahil nga wala na si Tito Arnel, ay sa pamilya niya na lang po ibinigay ang mana niya. Pero ang sabi nila, ayaw daw ni Tita Marge doon sa Bulacan. Masyado daw pong malayo at wala silang kabuhayan doon. Kaya bakit daw po sila itatapon doon sa malayo? Sabi pa ni Tito Bernie, yun daw kasi yung gusto ng asawa niya na si Tito Arnel nga, kaya yun ang napunta sa kanila. Ang gusto daw pala talaga ni Tita,
doon sila sa original na bahay. Mas makakapagnegosyo daw sila doon kasi mas matao at saka nasa syudad. At mas malapit din sa school ng mga anak niya. Pero hindi pinagbigyan ni Tito Ansel ang gusto niya. Kasi ang gusto nilang magkakapatid ay pamilya nila ang titira sa original na bahay ng pamilya nila. Yun nga, wala naman na si Tito Arnel at hipag na lang si Tita Marge. Paano daw kung maisipan niyang mag-asawa ulit? Mga ganong senaryo ba? So yun nga po. At doon na nga daw po nagmula yung galit niya sa pamilya ng asawa niya. Na para sa akin parang walang sense. Kumbaga, buti nga meron siya. Sinubukan pa nilang kontakin si Tita Marge para sana kausapin at ayusin ang di pagkakaunawaan sa maayos na paraan. Pero hindi na raw nila makontak. Kaya po hinayaan na lang muna nila. Hanggang sa nitong nakaraang Pasko, pinuntahan nilang magkakapatid ang bahay nila sa Bulacan. Pero laking gulat daw nila Papa kasi ibang tao na raw ang nakatira doon. Kinausap nila yung pamilyang nadatan nila doon sa bahay. At ang sabi nito ay binili na daw nila yung property na yon. Nung una daw, pinapaupahan lang sa kanila. Hanggang sa kalaunan, pinapaalis na sila kasi ibebenta na daw yung property. Kaya ang ginawa ng pamilya, sila na lang ang bumili. Sobrang nanghina sila Papa sa nadiskubre nilang yon. Hindi nila alam kung anong iisipin. Hindi na rin nila makontak si Tita Marge kahit sa bagong number nito na ibinigay nung nakabili ng property. Nakaramdam ng matinding guilt si Papa sa nangyari. Kasi kung tutuusin, kung nagsalita daw siya, mas gusto naman talaga niya yung property na yon sa Bulacan. Malayo, tahimik, at meron pang kabuhayan. Nangyari lang kasi na wala kasi siyang boses pagdating sa mga ganong bagay. Basta, oo lang siya ng oo. Dito ko na po tatapusin yung kwento ko, Boss Kira. Pasensya na at napahaba. Kayo na pong bahala. Salamat po at God bless. Tawagin niyo na lang po kong Mara. Itong ikukwento ko po, matagal nang nangyari. Hindi ko na matandaan kung kailan dahil matagal-tagal na rin akong hindi nakakapagsimba sa simbahan na malapit sa amin. Siguro 2013 o 2014 pa. Katoliko po ako since birth. Ganon din ang magulang ko. Mula pagkabata ay linggo-linggo talaga kaming nagsisimba. Wala pong mintis yun. Tapos araw-araw, tuwing 6:00 ng gabi, ay nagro-rosaryo naman kami sa harap ng Santo Niño. Hindi pwedeng hindi kami magkakasama. Walang pwedeng maiwan, lalo kapag dadayo kami sa ibang simbahan. May paniniwala kasi ang magulang ko na kapag unang beses mo palang na magsisimba sa isang simbahan, na kapag humiling ka, ay siguradong matutupad yon. So every month, dumadayo pa kami sa ibang simbahan. Huling misa ng taon to, bago mag-medyanoche. Nagsimba kaming buong pamilya dito sa malapit lang sa amin. Sa sobrang daming tao, nasa may pintuan lang kami nagsimbahan nakapwesto, kahit na hindi pa naman nagsisimula yung misa. So fast forward. Pagkatapos kong sumubo ng ostya, bumalik na ako sa pwesto namin na malapit sa hagdan at taimtim na nagdasal. Nakatayo lang ako at nakayuko at kahit na paminsan-minsang nababangga ng mga dumadaan, hindi ko lang pinapansin. Hanggang sa maramdaman ko na may tumabi sa akin. Nagpatuloy pa rin ako sa pagdarasal ko. Kasi iniisip ko, sila mama lang yon o isa sa mga kapatid ko.
Sir Kira, matagal kasi ako magdasal. At saka nga kasi, 'di ba, huling misa na yon ng taon na yon. Ang dami kong ihinihingi ng tawad sa mga hindi magagandang nagawa ko. Nagpasalamat sa mga blessings na natanggap ko at ng pamilya ko. At syempre, mga kahilingan ko para sa susunod na taon. So nung mga oras na yon, ang tagal ko lalong magdasal. Kaya nung parang ang likot-likot na nung katabi ko, paunti-unti akong umuusod. Unti-unti lang kasi nasa may tabi na ako ng hagdan. Meron lang kakaunting space para hindi ako masandal sa railings. May nauna na kasing nakapwesto doon at ayoko namang agawin yung space ng iba. Dahil siguradong babalik pa yung babae na naunang nakapwesto doon. Pagtagal-tagal pa, yung katabi kong malikot, parang nakasandal na lang sa akin. Kasi dama ko na yung bigat niya. Tinapos ko na yung dasal ko dahil hindi din naman ako makapag-focus. Pagdilat ko, una kong tinignan yung katabi ko. Nakapikit lang siya nun at parang nagdadasal lang din. Pagalaw-galaw pala talaga siya. Ang hirap i-explain pero nakatayo siya at nakapikit. Tapos yung katawan niya, walang balanse. Kaya pahapay-hapay o umuugoy siya na pabilog. Umalis na lang talaga ako nun doon dahil hindi ko siya kilala. Hindi pala sila mama o kapatid ko ang katabi ko nun. At saka palaki na din kasi ng palaki yung nasa sakop niya. At kapag nahihinto siya sa paghapay sa akin, talagang parang sinasandalan niya ako. Naiinis pa man din ako sa mga taong hindi marunong rumespeto sa personal space. Okay lang naman na magkatabi, pero yung halos magkayakapan na kami sa sobrang lapit, nakakainis na. Umatras na lang ako nun at doon na pumesto sa likod ng babaeng malikot. Medyo nakaharang na kasi ako sa daan paakyat. So naisip ko lang, napatapos naman na kami, kaya hindi na din ako magtatagal talaga doon. Hindi na din maalis ang tingin ko sa harap ko kasi hindi pa din siya tapos sa pagdarasal niya yata. Hanggang sa bigla na lang siyang nanginig tapos bumagsak sa sahig. Naglayuan yung mga tao. Ako, nakatayo pa din doon at hindi alam ang gagawin. Nakatingin lang ako sa babaeng bumagsak habang sinusubukan siyang kausapin ng mangilan-ngilang lumalapit sa kanya. Nanginginig lang kasi siya, tapos nakanganga habang nanlalaki yung mga mata. Hindi siya mukhang inaatake ng kung anumang sakit, pero para siyang natatakot. Tapos yung itsura niya pa, para siyang sumisigaw, pero wala masyadong lumalabas na boses. Dumami pa ang taong nakikiusisa, kaya natulak na ako ng natulak. Napaakyat ako sa isang baitang ng hagdan. At doon, nakaramdam ako ng hindi ko maipaliwanag na lamig. Kinilabutan talaga ako sa lamig na yon, kaya napatingin ako sa taas ng hagdan. Titignan ko lang sana kung may bintana doon. Pero ang una kong nakita ay maitim na nilalang na nakatayo sa kalagitnaan ng hagdan. Nakatayo lang siya doon at nakasilip sa baba. Walang muka, pero sigurado kong nakatingin siya sa baba. Parang dun siya sa babaeng nanginginig nakatingin, habang ako naman ay nakatulala lang sa kanya. Hindi ko alam kung gaano ko katagal na nakatingin doon sa entity na yon. Pero nakagalaw na lang ako nung mabagal na yon na umakyat sa taas hanggang sa mawala na yon sa paningin ko. Nawala yon na parang humalo lang siya sa dilim. Hanggang sa narinig ko na lang ang boses ng mama ko. Saka ako nabalik sa wisyo. Mabilis akong lumapit sa kanila. Tapos nun, umuwi na kami. Kinuwento ko yun kay mama dahil nga takot na takot pa din ako. Pero as usual, hindi siya naniwala. Kaya ipinagsawalang bahala ko na lang din.
Ipinagdasal ko yon bago ko natulog. Kasi naisip ko na baka ligaw na kaluluwa lang. Pero kahit ganon, kahit gaano ko kapuyat at kapagod, hindi ko nagawang makatulog noon. Tumatak kasi talaga sa isipan ko yung entity. Tumanda na lang ako't lahat. Yung entity pa din na yon ang nakikita ko sa tuwing nagsisleep paralysis ako. Palaging yon ang laman ng bangungot ko. Nung sumunod na taon, Sir Kira, nangangalahati na ang taon. Nung hindi nawawala yung bangungot ko, huminto na ako sa pag-attend ng misa sa simbahan namin. Hindi nawala yung takot ko nung gabing yon. Lalo pa nung sumunod lang na buwan. Nagpasama si Mama na makikilamay sa kakilala niya. At doon ko nalaman na yung babaeng malikot na nakatabi ko sa simbahan nung gabing yon, yung namatay. Basta bigla na lang daw hindi yun nagising. Binangungot daw. Ayoko mang mag-isip ng kung ano-ano. Yun lang talaga ang pumasok sa isip ko, na baka yung entity sa simbahan ang dahilan ng bangungot niya. Anyway, Sir Kira, hanggang dito na lang po. Naisip ko lang isento sa inyo kasi nga malapit na namang magbagong taon. Sana mabasa. Salamat po and God bless. Hello, Sir Kira. Kumusta po? Di ko alam kung kailan nyo mababasa tong kwento ko. Pero sana mabasa. Advance Merry Christmas po pala. Start ko na po. Malapit na naman kasing mag-New Year. Kaya naalala ko itong nangyari sa amin ng kapatid ko noong nakaraang taon. December 31, 2023. Bago mag-medyanoche. First time pong makumpleto ang pamilya namin noon. Kaya yun ang pinakamasayang New Year naming magkakapatid. OFW po kasi ang parents namin. At madalas, mga pinsan, tito, tita, lolo at lola ang mga kasama namin kapag may okasyon. Kaya nung malaman namin na makakauwi sila, nagplano agad sila tita na magkaroon ng salo-salo ang lahat sa New Year. Mas madami kasi, mas maganda, mas masaya. Potluck kami sa pagkain, kaya nung time na yon, sobrang dami naming handa. Hindi lang kasi pa isa-isang dish ang dinala ng iba. Yung tito ko na nakatoka sana sa cake, hindi nakabili dahil sa sobrang busy na daw nila. Kaya inutusan na lang kami ni tito na bumili ng cake doon sa malapit lang sa amin. Pero hindi naman talaga malapit sa amin yung bilihan ng cake. Malayo-layong lakaran din yon kung tutuusin. At 8 PM na nun, nung maalala niyang wala pala siyang nabiling cake. Kaya ang sabi niya sa amin, wag na lang mag-cake. Ang kaso, gusto daw nila Mama. Kaya naman umuo na lang kami. Kami ng kuya ko ang bibili. At para mabilis, nag-decide si kuya na magmotor na lang. On the way, ang daming pakalat-kalat sa daan. May nagpapaputok at may nagboboga pa. Mga teenager. Sobrang dami nila. Kaya nagugulat pa ako sa tuwing may magpapaputok ng boga. Pasalamat na lang talaga ako noon na hindi magugulatin si kuya. Ang kaso, pagdating namin sa isang corner ng gas station, nagulat si kuya nung may malakas na pumutok na malapit sa paanan niya. Dahilan para ma-off balance siya at bumagsak kami. Mabilis din naman kaming natulungan ng mga nasa paligid at itinabi sa gilid. Nag-check agad ako ng sarili ko at nung maramdaman kong okay naman ako, ay saka ko tinanong si kuya kung meron bang masakit sa kanya.
Sinubukan niyang tumayo at ayun nga, paika-ika siyang sumubok maglakad. Parang naipitan pa siya ng ugat sa binti. Sorry na lang ng sorry sa amin yung batang nakadisgrasya sa amin. Kahit gusto kong magalit at sigawan siya, wala naman kaming magagawa at wala din doon yung magulang. Okay na lang si kuya sa mga nagtatanong kung okay siya. Pero hindi niya pinapansin yung bata. Ganon din ako. Kasi nga sobrang nakakainis yung nangyari eh. Pinagsabihan na lang yung bata nung ibang matatanda na nandoon. Samantalang nagpaalam naman na kami. Sumakay na ulit kami sa motor. Pero hindi pa man kami nakakalayo ay huminto ulit kami. Baka daw mas madisgrasya kami kung pipilitin niya. Kaya nagpasundo na kami nun. Maya-maya ay dumating ang pinsan namin, kasama ang isa ko pang kapatid. Ang nangyari, si pinsan ang nagdrive ng motor at iniuwi si kuya. Tapos kami na ni Bunso ang magkasama para bumili ng cake. Nilakad na lang namin yon. Buti may naabutan pa kami at may 2 cake pa kaming nabili sa Goldilocks. Habang naglalakad sa daan pa uwi, ikinuwento ko kay Bunso yung nangyari. Maski siya, inis na inis din. Hindi ko alam kung sobrang lalim lang ba ng iniisip ko noon o baka naiinis pa din ako dahil sa nangyari sa amin ni kuya. Kaya hindi ko napansin yung kasalubong ko. Nagkabungguan kami. Kaya mabilis akong nagsorry. Nadinig ko din siyang nagsorry dahil daw nagmamadali siya at hindi niya ako napansin. Pagtingin ko, doon ko lang napansin na sobrang tangkad ni kuya. Nagmadali na agad kaming umuwi noon. Tapos nadinig ko na lang yung kapatid ko na tinatawanan ako. Inaasar niya ako na kaya daw hindi ako napansin kasi maliit ako. Pareho lang naman kami ng height, kaya natawa na lang din ako. Tapos pagharap ko ulit sa daan, meron na naman akong nabunggo. But this time, bata naman. Kaya nagsorry na lang ulit ako at umalis na nga kami. Pagdating namin sa bahay, inilapag ko lang yung bitbit kong cake sa lamesa. Tapos papasok na sana ako sa bahay. Nang marinig ko ang malakas na tawag sa akin ni Lola. Malakas yun, kasi malakas ang patugtog nila nun. Pero dinig ko pa rin yung sigaw ni Lola. Sinenyasan niya kaming magkapatid na lumapit sa kanya. Tapos pinatayo kami malapit sa gate. May sinabi siya sa isa naming pinsan, tapos umalis. Pagkabalik ni pinsan, dala-dala na nito ang isang plastik ng asin. Doon ako kinabahan. Active kasi ang third eye ni Lola. Pagkakuha niya ng isang bungkos ng asin, ay sinabuyan niya agad kami. Binatalikod niya kami at sinabuyan ulit ng asin. Nagsasalita pa siya noon na, "Hindi ka taga rito. Umalis ka. Alis!" Yung tono niya parang may pinapagalitan. Tapos sila tito naman, nakikiside comment din na, hindi ka taga rito, kaya umalis ka na." Nung tumigil na si Lola sa paghahagis ng asin sa amin, nakita ko pa siyang may sinusundan ng tingin. Kaya tinignan ko din. Kaso wala naman akong nakita. Mabanggit ko lang, Sir Kira. May isa pong kwento akong napakinggan dito sa channel nyo na yung bahay nila daanan daw ng espiritu. Naniniwala ako doon kasi ganun din po dito sa amin. Naging lapitin daw ako ng kaluluwa noong bata pa ako. Nag-i-stay daw sa bahay yung mga espiritu dahil sa akin. Hindi sila bastang dumadaan lang. At yun daw ang dahilan kung bakit sobrang sakitin ako nung bata pa ako. Kung ano-ano din daw ang nakikita ko noon. At ang mas kinakatakot daw nila mama ay iba't ibang kaluluwa ang nakikita ko.
Kaya nagdesisyon si Lola noon na ipasara yung third eye ko sa kakilala niyang albularyo. At pagkasara naman daw nito, naging okay na ako. Hindi na daw ako madalas na nagkakasakit, lalo na tuwing August. Hindi ko alam kung anong meron sa buwan na yon. Pero kapag August daw kasi, halos buong buwan akong may sakit. Ganon din ang nangyari sa bunso namin. Pero mas maaga daw yung sa kanya. Nag-start daw kasi yung sa akin nung 6 years old na ako. Pero yung kay bunso, 4 years old pa lang siya madami nang nagpapakita sa kanya. Mabuti na lang daw at natural na madaldal ang ganoong edad. Kaya nalaman nila agad at nagawan na ng paraan. Hanggang dito na lang muna, Sir Kira. Sana mabasa niyo po. Salamat po. Mapagpalang araw sa inyo, Boss Kira. Ako si Anton. 2020 nung ma-discover ko itong channel mo. And since then, palagi na akong nakaabang sa mga uploads mo. Ngayon, gusto ko namang mag-share ng sarili kong karanasan. Nangyari ito noong kabataan ko pa. Matagal na panahon na, Boss Kira. Noong kabataan namin, tuwing sasapit ang bagong taon, marami talagang nagpapaputok. Bago at pagkatapos ng pagsalubong ng bagong taon. Pasko pa lang, may nagpapaputok na. Tumatagal din ang putukan noon hanggang mag-umaga. Kahit nga 2 o 3 na ng January, meron pa rin. Kaya maingay at mas masaya talaga ang pagsalubong at pagdiriwang noon. Di gaya ngayon, boring. Pero gets ko naman, kasi nga maraming nadidisgrasya noon. Napuputulan ng kamay, yung iba nabubulag pa, nalalason at kung ano-anong disgrasya. Ang di lang naman katanggap-tanggap noon, yung mga tinatamaan ng mga ligaw na bala. Pati kasi baril, pinapaputok din. Kami noon ng mga kababata ko, mahilig kaming mamulot ng mga paputok na hindi pumutok o yung mga supot. Sinusubukan naming sindihan kung puputok pa o kaya i-improvise namin. Umaga yun ng January 1. Maaga akong pinuntahan sa bahay ng kaibigan kong tawagin na lang nating Jomar. Pinuntahan din namin nun yung isa pa naming kaibigan na tawagin naman nating Tonton. Pumunta kami sa court kasi doon maraming nagpapaputok noon kapag bagong taon. Kaya sure kami na marami ding mga supot na paputok doon. Pagdating nga namin doon, nandun na yung iba naming kalaro. May nagpapaputok, yung iba namumulot din. May nakita kaming sinturon ni Judas. Maraming hindi pumutok. Pinulot namin yung mga buo pa at sinindihan. Pumutok naman. Yung mga wala ng mitya na hindi pumutok, binuksan namin at itinaktak yung pulbura sa isang papel. Nung marami-rami na yung naipon naming pulbura, binalot namin yun kasama ng malaking bato. Bale, nakapatong yung bato sa pulbura sa loob. Tapos saka namin yun ihahagis pataas at pagbagsak nun sa semento, puputok. Nakailang try pa kami nun bago namin napaputok yung ginawa namin. Medyo disappointed nga kami kasi mahina lang yung sabog niya. Tapos parang nasunog lang yung papel. Nung pupulutin na sana ni Jomar yung paputok, bigla na lang siyang tumumba. Akala namin nagbibiro lang siya, kaya naman nagtawanan pa kami. Pero nagulat kaming lahat at natakot nung makita naming may tumutulong dugo sa semento mula sa ulo niya. Nilapitan ko agad si Jomar. Doon ko nakita na may butas siya sa ulo. Sumigaw na ako ng tulong nun.
Hindi ko rin namalayan na umiiyak na pala ako nung mga sandaling yun. Tumakbo si Tonton papunta sa bahay nila Jomar. May mga lumapit naman agad sa amin at tinulungan kami. Isinakay agad si Jomar noon sa tricycle at dinala sa ospital. Ilang saglit lang din, narinig namin yung mama ni Jomar na sumisigaw. Hinahanap yung anak niya. Halos himatayin si Aling Ana nung marinig niya na dinala nga sa ospital yung anak niya. Pinasundan niya agad yung tricycle na nagdala kay Jomar sa ospital. Pagkatapos nun, umuwi na ako. Iyak pa rin ako nun. Napagalitan din ako nila mama nung ikwento ko yung nangyari. Paskira, namatay po si Jomar. Tinamaan siya ng ligaw na bala sa ulo. Walang nagawa yung mga magulang niya kasi hindi nalaman kung saan o kung sino yung nagpaputok ng baril. Nakakalungkot kasi namatayan kami ng kaibigan. Pero sa tagal na ng panahon na nangyari yon, kung sino man yung nagpakawala ng bala na pumatay kay Jomar, sigurado kong nakuha niya na yung balik ng karma sa kanya. Hanggang dito na lang, Boss Kira. Pasensya na kung madrama lang ito at hindi nakakatakot. Pero sana mapagbigyan pa rin na mapasama sa channel mo. Salamat. Yo, Kirara! Maraming salamat sa pakikinig sa episode natin ngayon. Pakilike naman po ng video natin. At pakisubscribe na rin po kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Hanggang sa muli po. Salamat.